Madalas magtanong ang mga pasyente kung mas mabuti bang kumain ng prutas o kung mas mabuti bang kumain ng tinapay, kakanin o noodles. Ang pinakamahalaga dito ay numero uno. Kumusta mga mahal naming subscriber ng Siglang Ginto? Ako po si Dr. Andres Tan, isang profesor sa neurology sa University of the Philippines, Philippine General Hospital. Kapag may diabetes, nagkakaroon ng mga komplikasyon dahil sa glucose. Ang glucose, kapag sinabi ng ganito, parang kontrabida. Pero sa totoo lang, ito ay isang substance na ikamamatay natin kung wala sa ating katawan. Kapag nawala ito, magkakaroon ng hypoglycemia. At kapag nagkaroon ng hypoglycemia, ano ang namamatay? Ang ibang organs ay may kaunting resistensya, pero ang utak ang namamatay. Dahil ang utak ay glucose at oxygen lang ang ginagamit. Kaya kung kayo ay mag-aayuno ngayon dahil sa diet sa susunod na araw, ay tiyak na mahihirapan kayo na parang mamamatay na. At ano ang nahihirapan? Ang utak ang nahihirapan. Ang utak ay sobrang nahihirapan kapag hindi nakakatanggap ng glucose. Kaya ang ginagawa ng katawan ay ginagamit muna ang glycogen na nakaimbak sa atay na siyang pinakamadaling mapagkukunan ng glucose. Kapag naubos na yon, ano ang susunod? Tinutunaw nito ang inyong mga kalamnan. Ito ang tinatawag na gluconeogenesis. At dahil ito ang pinakamadaling paraan, kapag nag-ayuno kayo sa susunod na araw pa lang, ay magsisimula ng matunaw ang inyong mga kalamnan para sa kapakanan ng utak. Hindi ito natutunaw ng walang dahilan o dahil hindi kayo gumagalaw, kundi para iligtas ang utak. Ang glucose, kapag sinukat ninyo ang level nito at bumagsak sa 50 mg, delikado iyon. Nalalagay sa panganib ang utak. Malaking problema iyon. Iyon ay hypoglycemia. Karaniwan sa mga ordinaryong tao, ang resulta ay nasa pagitan ng 60 hanggang 90. Pero kapag may diabetes, lumalampas ito sa 130, karaniwang lumalampas sa 126. Kung gayon, maganda dahil maraming glucose. Oo, maganda. Para sa utak, maganda iyon. Maganda para sa utak, ngunit ang sobrang glucose na ito ay dumidikit sa hemoglobin para maging glycated hemoglobin at dumidikit din ito sa iba't ibang protina at peptide. Kapag dumikit ito, ang substance ay nagiging isang material na tinatawag na Advanced Glycation End Product o AG sa Ingles. Ang mga AG na ito ay nagiging tagapamagitan ng pamamaga sa ating katawan. Ang pamamaga ay isang proseso na nangyayari upang ipagtanggol ang ating katawan, ngunit kadalasan dahil sa sobrang reaksyon, maaari nitong sirain ang mga normal na selula. So maaring masira ang mga ito. At dahil sa mga substance na ito, dapat isipin na lumalakas ang antas ng pamamaga. Mas lalo itong nakakasira. Kaya naman ang isang napaka-karaniwang halimbawa ng chronic inflammation sa inyo ay ang atherosclerosis. Ang atherosclerosis ay malinaw na isang uri ng pamamaga. Ang paglala ng pamamaga na iyon ay nangangahulugang lumalala ang atherosclerosis. Kaya sa mga taong may diabetes, ang atherosclerosis sa lahat ng daluyan ng dugo ay lumalala sa mas mabilis na paraan. Bagamat mamamatay tayo kung walang glucose. At napakabuti na mapanatili ang fasting blood sugar sa pagitan ng 60 at 90. Kapag ito ay lumampas sa 130 at nagkaroon kayo ng diabetes, magsisimulang mangyari ang mga bagay na napakasama para sa kalusugan ng inyong mga daluyan ng dugo. Sa huli, nagkakaroon ng problema sa retina na nagiging sanhi ng pagkabulag o malubhang problema sa bato, musika, na nangangailangan ng dialysis. At marami rin ang nagkakaroon ng malubhang atherosclerosis na nagiging dahilan ng stroke. Musika, kung tatanungin kung kailangan ba ng atherosclerosis test para sa mga pasyente ng diabetes, sa prinsipyo, kailangan ito. Ito ay dahil ang mga pasyente ng diabetes ay madalas na mayroon ding metabolic issues tulad ng obesity, kakulangan sa ehersisyo at high blood pressure, hindi lang diabetes. Kaya mataas ang posibilidad na mayroon na silang maagang senyales ng atherosclerosis. Kaya para sa mga pasyenteng may diabetes na magandang magpa-screening para sa atherosclerosis. Magandang magpa-ultrasound sa carotid artery sa leeg upang makita kung malinis ito
at gamitin iyon bilang isang sukatan. Ang blood sugar ay tumutukoy lamang sa glucose na nasa dugo, kaya gaano kataas ang antas ng glucose. At ang glucose ay ang huling produkto kapag na-breakdown ang mga butil at starchy root crops na gawa sa starch o arena. Kung gayon, ano ang fructose? Tinawag itong fructose dahil marami ito sa mga prutas. Bakit tinawag na glucose ang mula sa ubas kung galing naman ito sa starch, musika? Mali ang pagpapangalan dito. Noong unang panahon, ang pinagmulan ng salitang glucose ay kapareho ng salitang ubas sa etimolohiya. Naisip nila na kasing sarap ito ng pagkain ng ubas. Matapos ihiwalay ang asukal na ito, mali ang pagpapangalan dito na glucose. Bagamat mayroon din ito sa ubas, sa totoo lang, mas marami ito sa mga butil. Ang kanin, trigo, patatas, kamote, kapag na-breakdown halos 99.9% ay nagiging glucose. Kung purong baguette bread ang kakainin, lahat iyon ay magiging glucose lamang sa ating katawan. Kung kakain ng mixed grains, hindi ito masama sa dalawang aspetong metaboliko. Kung kakain ng puting bigas, halos purong carbohydrate at glucose ang kinakain ninyo na maganda. Napakalambot at masarap, di ba? Pero kung kakain ng mixed grains, may mga magagaspang na bahagi at iba pa. At bukod sa glucose, mayroon ding iba't ibang mineral electrolytes at fiber na kasama. Ang fiber, sa totoo lang, ay carbohydrate din. Baka isipin ninyo na espesyal ang fiber, pero ang cellulose na isang uri ng fiber ay carbohydrate din. Sadyang mahirap lang gamitin para sa mga tao. Ang mga herbivore sa katunayan ay may kakayahang gawing taba ang cellulose na ito, kaya ginagamit nila ito bilang isang malaking source ng enerhiya. Ang mga tao ay gumagamit din ito. Ginagamit natin ang enerhiya mula sa fiber, ngunit sa malaking bituka kung saan ito ay binubulok ng mga bituka bakterya at ginagamit bilang enerhiya ng mga selula sa dingding ng bituka. Hindi lahat ay nabubulok, halos kalahati lang ng nagagawa ng mga herbivore ang nagagamit natin. Gayunpaman, ito ay carbohydrate pa rin, ang fiber. Kaya kapag kumakain kayo ng mixed grains, kasama ang carbohydrate na fiber na hindi natin kayang tunawin, kaya ito ay tinatawag na non-digestible food na napakabuti para sa paglutas ng constipation at para sa komposisyon ng gut bacteria dahil ito ay isang mahalagang sustansya para sa gut bacteria. Kung kakain kayo ng brown rice o musika, mixed grains, mas magkakaiba ang sustansyang makukuha ninyo. At dahil maaring bumaba ng kaunti ang dami ng glucose na pumapasok, maaring mas mabagal at mas mababa ang pagtaas nito. Gayunpaman, kung kakainin ang parehong dami ng mixed grains, halos parehong dami ng glucose ang maaaring pumasok. Kaya oras lang ang pinag-uusapan, ngunit sa huli, lahat ng glucose ay maaaring pumasok din. Kaya kung ikaw ay isang ordinaryong tao, magandang kumain ng maayos. Pero kung diabetic ka at sinasabing kumakain ako ng mixed grains kaya ginagawa ko na ang lahat, kailangan mong bawasan ang dami. Para sa mga pasyenteng may diabetes, iwasan ang sobrang calories at bawasan ang carbohydrates sa anumang paraan para mabawasan ang dami ng glucose. Sa puntong iyon, hindi ito tungkol sa maganda dahil kumakain ako ng mixed grains, kundi isang sitwasyon kung saan kailangan mo ring bawasan kahit ang mixed grains. Ang fructose ay hindi lang tumutukoy sa asukal ng prutas kundi sa isang partikular na substance na tinatawag na fructose. Ang mga prutas ay hindi lang naglalaman ng fructose. Karaniwan, mga 50 hanggang 70% ang fructose at musika, ang natitirang 30 hanggang 50% ay glucose. Ang mga prutas ay karaniwang mataas sa fructose. Musika, bagamat bahagyang nag-iiba-iba, depende sa prutas at komposisyon. Nito mayroon itong 50 hanggang 70% o hanggang 80% na fructose dahil ang fructose ay halos 1.5 beses na mas matamis kaysa sa glucose. Kapag kumakain kayo ng prutas, nararamdaman ninyong ito ay matamis at masarap. Ang malaking bahagi ng fructose sa prutas ay hindi talaga ginagamit ng ating katawan. Karamihan ay hindi ginagamit. At glucose ang ginagamit natin. Kaya ano ang gagawin sa isang bagay na pumasok na hindi natin ginagamit? Iko-convert ito at iimbakin. Saan madaling ma-convert ang fructose? Halos lahat ay napupunta sa taba.
Ang pagkain ng fructose ay isang evolusyonaryong proseso ng pagkain ng maraming prutas para makapag-imbak ng taba bilang paghahanda sa mga panahong walang makain. Kaya nung unang panahon, nagdiriwang sila kapag nakakagawa ng taba. Ngayon, kapag gumagawa ka ng taba, para ka nang mamamatay. Subukan nating isipin ito ng mekanikal. Kung kumain ng parehong 100 gram ng harina, kung kumain ng parehong 100 gram ng prutas, sa inyong blood sugar, ang glucose mula sa mga butil ang magpapataas ng inyong blood sugar. Kung gayon, kapag kumain ng prutas, mas mababa ang pagtaas. O, mas mababa. At maaring isipin ninyo, maganda pala kumain ng prutas, ngunit ang natitirang fructose, kung kumain kayo ng higit sa normal na calorie sa araw na yon, ay halos lahat mapupunta sa taba. Mas tataba kayo. Ang glucose ay may iba't ibang hakbang upang pigilan ang pagiging taba dahil ito ay isang napakahalagang substance iniisip ng katawan. Gagamitin ko ito mamaya kaya pinapabagal ang metabolismo nito o ginagawang glycogen o di kaya ginagawang lactic acid muna. Kapag wala ng ibang paraan, saka lang ito nagiging taba. Kapag kumain ka ng sobra, nagiging taba ito. Ngunit ang fructose ay walang proseso ng pagtigil bilang glycogen. Sinusubukan muna itong gamitin bilang lactic acid. Sinubukan itong gamitin ang malaking bahagi bilang lactic acid, ngunit kumain ka ng sobrang calories. Kung gayon, hindi na kailangan ang lactic acid. Ang lactic acid ay babalik at magiging taba. Ang pagkain ng fructose ay maaaring maging sanhi ng hindi pagbaba ng inyong timbang at sa halip ay pagdami ng visceral fat na maaaring magpalala sa prognosis ng inyong diabetes. Maraming fructose sa prutas at kung sobra-sobra ang pagkain ninyo ng prutas, tataba kayo. Magiging obese kayo. Kaya hindi ito maganda. Bakit hindi maganda? Nagkakaroon ng diabetes. Kaya ang fructose ay nagiging sanhi ng diabetes. Ito ay nagiging sanhi ng obesity at diabetes. Kung gayon, maganda ba ang glucose? Maganda ba ang harina? Mahirap sagutin niyan. Dahil ang mga pasyenteng may diabetes ay nagkakaroon ng komplikasyon dahil sa sobrang glucose. Kung gayon, hindi maganda para sa mga pasyenteng may diabetes na kumain ng pagkain na nagpapataas ng glucose. Kung gayon, maganda ang fructose. Hindi rin ito maganda. Kung ang diabetes ng isang pasyente ay dahil sa obesity, ang pagkain ng maraming fructose ay magpapalala sa obesity. Ang mismong sakit na diabetes ay maaring lumala. Sa katunayan, para sa mga pasyenteng may diabetes, parehong hindi maganda ang fructose at glucose. Ngunit kung walang diabetes, kumain kayo ng parehong fructose at glucose. Kumain ng prutas at lahat ng iba pa. Ang pinakamahalaga ay ang pagkain ng balansing dieta. Subaybayan lamang ng mabuti kung kayo ay nagiging obese. Ang pinakamahalaga dito ay 1, may diabetes ba ako o wala? 2, ang kinakain ko ba araw-araw ay sobra sa calories o normal na calories lang? Kung kumakain ako ng sobra sa calories, karamihan sa sobrang calories, maging ito man ay carbohydrates, taba, o kahit protina, kahit hindi gaano, ay lahat nagiging taba. Kaya kung iisipin ninyo ito sa isang simpleng paraan, kung masama ba ang prutas o ang butil na babaluktot ang inyong pag-iisip, sa prinsipyo, pareho silang mahahalagang carbohydrates na ginagamit ng ating katawan bilang enerhiya. Kaya pareho silang maganda. Kung wala kang diabetes at kumakain ka ng normal na calories, pareho silang napakagandang sustansya. Ngunit kung may diabetes ka o obese at talagang hindi ka dapat kumain ng sobrang calories, pareho silang mabilis na nagiging taba. Kaya ang pinakamahalaga ay ang sobrang calories. Gayunpaman, kung kailangang paghambingin, mas malaki ang posibilidad na maging taba ang fructose. Ganoon ang kapalaran ng sustansyang iyon. Kaya kung ikaw ay obese, ngayon subukang bawasan ang prutas upang mabawasan ang fructose. Ngunit ang mas mahalagang prinsipyo ay wag na wag kumain ng sobrang calories. Kalkulahin ang calories na kinakain sa isang araw at kumain lamang ng tiyak na halaga.
Ang asukal na karaniwang kinukuha natin mula sa tubo o sugar beets ay naglalaman ng isang sangkap na tinatawag na sucrose. Ito ay eksaktong 1-1 na kombinasyon ng glucose at fructose. Magkadikit sila sa pamamagitan ng covalent bond, yan ang asukal. Ano naman ang high fructose corn syrup? Sa Amerika, dahil sa sobrang dami at murang produksyon ng mais, ang kulang noon ay asukal. Kapag ang mais ay na-breakdown, halos lahat ay nagiging glucose. Dahil ang fructose ay kasing tamis ng asukal, sinubukan nilang chemically i-convert ito sa fructose para maging parang asukal. Dito, lumabas ang high fructose corn syrup. Ito ay high fructose corn syrup. Ang ibig sabihin ay corn syrup na may mataas na fructose. Mayroong bersyon na 45% fructose at isa pang may 55%. Ang 55% ay mas matamis kaysa sa asukal. Dahil mas mura ito kaysa sa asukal, nagsimula itong malawakang i-produce sa Amerika mula noong 1960s. At musika, nagsimulang gamitin ng sobra-sobra sa maraming inumin carbonated drinks at dessert. Dahil mura, nagsimula silang ilagay ito ng walang limitasyon at ang carbonated drinks ang may malaking kontribusyon sa pagdami ng obesity sa mga Amerikano. Dito pumapasok ang 55% na high fructose corn syrup. Kaya kung tatanungin kung maganda ba ang high fructose corn syrup, kung gagamitin ng tama, wala namang masama. Dahil 50% fructose ito at ang asukal ay 50% din, halos walang pagkakaiba. Dapat ninyong isipin na ito ay isang pampatamis at dapat ninyong bawasan ang pagkain nito. Ngunit ang problema ay kapag kumakain kayo ng mga pagkaing may ganitong pampatamis, tiyak na mapaparami ang kain ninyo. Mahirap kumain ng normal. Kapag masarap, mas marami kayong kinakain. May sinabi ang isang artista noon, kapag masarap, 0 calories. Napakalaking pagkakamali niyan. Tawa! Kapag masarap, sobra sa calories. Dapat hindi masarap. Sa katunayan, ang pinakamahalagang bahagi ng pagkontrol sa dieta ay ang pagkain ng salad na walang gaanong dressing. Kumain ng iba't ibang bagay, mixed grains. Ang fundamental na ideya dyan ay kumain ng hindi masarap. Kailangan kumain ng hindi masarap para kumain ng kaunti. Kaya ang ideya ng cheating sa pamamagitan ng pagkain ng masarap ay dapat gawin lang minsan sa isang linggo. Kapag may high fructose corn syrup o asukal sa pagkain sa oras na kainin ninyo ito, mawawala ang inyong kontrol at mas marami kayong makakain. Ang hindi ninyo alam, kapag kumakain kayo ng purong karne, karamihan sa nakukuha ninyo ay protina at taba. Nakakagulat, mayroon ding kaunting carbohydrates doon. Kaunti lang, pero mayroon. Gayunpaman, para maging masarap, nilalagyan ninyo ng maraming pampalasa. Tulad ng Filipino-style barbecue o adobo, nilalagyan ninyo ng maraming sangkap. Napakaraming carbohydrates ang pumapasok. Sa katunayan, habang kumakain kayo ng karne at iniisip na, hindi ako kumain ng kanin, BBQ at adobo lang, napakaraming carbohydrates ang nakain ninyo. Tawa. Napakaraming asukal at pampalasa ang inilagay. Kaya mas marami kayong makakain kaysa sa inaakala ninyo. Kumakain kayo ng salad at iniisip, salad lang kinain ko pero tumaba ako. Ang calories sa dressing, ang sangkap ng dressing ay halos purong carbohydrates at taba. Napakaraming carbohydrates, taba at amino acids, kaya nakakakuha kayo ng napakalaking calories sa isang simpleng anyo. Ang mga pagkaing mataas sa fructose ay mga prutas at dessert dahil 50% ng asukal ay fructose. At ang high fructose corn syrup ay may 45 hanggang 55%. Halos palaging ginagamit ang dalawang ito sa paggawa ng dessert. Lahat ng iniisip nating matatamis na bakery products, tinapay, cakes, lahat iyan ay may napakaraming asukal. Tingnan natin ang isang halimbawa. Ang mga kababaihan na nagda-diet, kapag kumakain sila, halos hindi sila kumakain ng carbohydrates tulad ng butil. Kumakain sila ng protina at iba pa. Tapos ang kanilang repressed appetite ay dinadala nila sa ikalawang round sa isang coffee shop para kumain ng matamis na dessert. Doon higit sa kalahati ng asukal na pumapasok ay fructose. Ipinagpalit ninyo ang glucose para sa fructose. Kakaibang kilos iyon. Sa biochemically, kakaibang kilos iyon.
Kaya para sa mga taong walang diabetes, hindi kailangang kamuhian ng glucose. Ito ay isang napakahalagang substance. Ang utak ay gumagamit lamang ng glucose para sa metabolismo. Nang sinabi ko ito, may nag-comment sa isang clip. Gumagamit din ng ketone bodies, ignorante ang taong iyan. Iyon ay isang abnormal na sitwasyon. Iyon ay kapag nagugutom tayo, kapag sinasadya nating mag-ayuno, at dahil mamamatay ang ating utak kung walang glucose, binabago nito ang metabolic process nito sa ketone bodies. Iyon ay isang exceptional case. Sa pangkalahatan, kung may ketone bodies at glucose, hindi ginagamit ang ketone bodies. Palaging glucose lang ang ginagamit sa normal na kalagayan. Kaya ang glucose ay isang napakahalagang source ng enerhiya para sa utak. Huwag gawing demonyo ang glucose. Gayunpaman, para sa mga pasyenteng may diabetes, kailangan talagang babaan ang glucose. Ganoon dapat ang pag-unawa. Bakit ito nakakalungkot? Sa mga pasyenteng nakikita ko at sa buong mundo, ang data ay mas malala pa, halos kalahati lang ang nagagamot ng maayos. Ang kalahati ay hindi. Bakit hindi sila nagagamot ng maayos? Sa pangkalahatan ito ay dahil hindi nila sinusunod ng maayos ang diet control at ehersisyo. Ang karaniwang sinasabi ko sa kanila ay kahit na sinabi kong hindi masama ang glucose para sa mga pasyenteng may diabetes, kailangan nilang bawasan ang glucose, kaya sunod-sunod kong binabanggit ang mga pagkaing mataas sa glucose. Kanin, tinapay, noodles, mga pagkaing gawa sa harina, patatas, kamote, mais, kahit prutas at dessert, lahat iyon ay nababanggit. Ibig sabihin ba hindi na sila kakain ito? Hindi sa hindi kakain, kundi subukang kumain ng kalahati lang ng karaniwan nilang kinakain at ang natitira ay subukang punan ng pagkaing mayaman sa protina. Iyan ang sinasabi ko. Napakahalaga niyan. Kung tatanungin kung ano ang dapat kainin ng isang diabetic, ang sagot ay bawasan ang carbohydrates. Bawasan ang taba. Bakit nakakataba? Ang sobrang carbohydrates ay hindi lang nagpapataas ng glucose at nagdudulot ng pamamaga, kundi nagiging taba rin. Kung gayon, ano ang dapat kainin? Kaya sinasabi sa mga pasyente na kumain ng pagkaing mayaman sa protina. Kung kakain ng set meal, bawasan sa kalahati ang kanin at siguraduhing may protina sa ulam tulad ng beans, tokwa, karne o isda. Iyan ang pinakamagandang sagot, ang kumain ng pagkaing mayaman sa protina. Dahil hindi nila nasusunod ng maayos ang diet control na iyon, sa huli ay tumataas ang kanilang glycated hemoglobin at dumarami ang kanilang gamot. Kahit na dumami ang gamot sa huli, ay nagbibigay na rin kami ng insulin. Ano ang ibig sabihin ng pagbibigay ng insulin sa isang taong may insulin resistance? Kahit may insulin resistance, binibigyan sila ng napakaraming insulin para malampasan ito. Ang pagrereseta ng insulin sa mga pasyente ay nangangahulugang nasa huling yugto na sila ng diabetes. Bakit ito nakakalungkot? Ang mga taong nagsisikap na alisin ang pre-diabetes ay madalas na nabubuhay ng walang diabetes habang buhay. Kahit na magkaroon ng diabetes ang mga taong nag-iisip, ganito pala ako nagkakaroon ng diabetes at bumabalik sa diet control, ay madalas na nabubuhay ng walang diabetes sa pamamagitan ng diet control. Kung talagang hindi kaya at kailangan ng gamot, marami ang nabubuhay nang may isang uri lang ng gamot sa maagang yugto. Dahil sa kawalan ng pag-iisip na ito at pagkain lang para sa kasiyahan at hindi pag-eehersisyo, ang insulin resistance sa katawan ay mabilis na lumalala. Ang isang pasyenteng may malubhang diabetes ay hindi maaring sabihin na gagamit na lang ako ng gamot mamaya. Hindi ito gumagana. Kailangan itong pamahalaan ng maayos sa simula para maging epektibo ang gamot. Kaya kailangan ninyong mag-isip ng tama at gawin ang lahat para mapababa ang inyong glycated hemoglobin sa tuwing magpapasuri. Hindi ko maisip na may mga taong umiinom ng langis gamit ang kutsara, iniisip na ito ay gamot. May pagkakaiba ba ang vegetable oil at animal oil? Maganda ba o masama ang vegetable oil? Ang masasabi ko ay anong enerhiya ang karaniwang ginagamit ng kalamnan?
Ngayon, ginagamit ko ang enerhiya ng aking kalamnan. Kahit parang hindi ginagamit ko ang daan-daang kalamnan para mapanatili ang postura ng aking katawan. Kahit na walang ekspresyon ng inyong mukha, sabay-sabay ninyong ginagamit ang 12 ng kalamnan. Palaging kailangan ng enerhiya ng mga kalamnan. Karamihan dito ay nagmumula sa taba. Kapag dahan-dahan kayong naglalakad, karamihan sa taba ang ginagamit. Ngunit kapag bigla kayong tumakbo, glucose ang ginagamit. Sa karaniwang sitwasyon, halos 70% ng energy source ay fatty acids at ang natitirang 30% ay glucose. Ngunit may pagkakaiba ba ang vegetable oil at animal oil? Ang mga tao ay may maling paniniwala na hayop masama, halaman maganda. At taba masama pero okay lang ang langis. Lalo na kung ito ay oil, sa Ingles okay lang. Ito ay isang walang katuturang pag-iisip. Ang oil, mantika at taba ay halos parehong bagay sa siyensya. Ang mga pangunahing anyo ng taba ay butter cooking oil, grapeseed oil, canola oil, musica olive oil at iba't ibang uri ng langis. Lahat sila ay langis at taba. Bakit ang isa ay solid at ang isa ay likido? Dahil sa melting point. Ang isa ay solid, ang isa ay likido. Ang mga likidong langis na ito ay may maraming unsaturated fatty acids kaya sila ay flexible at nananatiling likido. Ngunit kapag maraming saturated fatty acids at naging matigas, nagiging solid ito. Kaya kapag kumakain tayo ng karne musika, ang mga hayop sa lupa ay may matitigas na kalamnan at iba pa. Para mapanatili ang isang matigas na anyo ng katawan, kailangan ng maraming saturated fat. Marami rin tayo niyan. Mahigit sa kalahati ng ating katawan ay gawa sa saturated fat. Musika ito ang dahilan kung bakit natin kayang labanan ang gravity at makagalaw. Bakit maraming unsaturated fatty acid sa mga aquatic plants, ang mga seaweed, seafood, isda na hindi gaanong apektado ng gravity ay maraming unsaturated fatty acids dahil kailangan nilang maging flexible. Para mabuhay sa lupa, kailangan natin ng maraming matitigas na taba kaya hindi maiiwasan na dumami ang saturated fat. Kaya kung mahilig kayo sa baka at baboy, natural na maraming saturated fat ang pumapasok dahil sila ay mga hayop sa lupa. At ang mga pagkaing mayaman sa saturated fat ay kinukuha at ginagawang purong taba na pampalasa. Ang butter ay matigas dahil maraming saturated fat. Ito ay likido dahil maraming unsaturated fat kaya ginagamit itong langis. Ngunit kung tataasan ang melting point nito, magiging likido rin ito, di ba? Sa puntong iyon, hindi mo na halos makikita ang pagkakaiba. Pareho silang taba. Lahat sila ay taba. Lahat ay napakalaking source ng enerhiya. Sa kabaligtaran, halos 60% ng taba sa ating katawan ay saturated fat, kaya kailangan din natin kumain ng saturated fat. Kailangan ninyong kumain ng maraming saturated fat, ngunit hindi naman natin sinasadyang hanapin ito, di ba? Dahil mahilig tayo sa karne. Kapag kumakain tayo ng karne, napakaraming saturated fat ang pumapasok. Kailangan ng tamang ratio ng saturated at unsaturated fat para gumana ng maayos ang mga selula. Kaya kailangan kumain ng sapat na saturated fatty acids at unsaturated fatty acids. Ngunit kung puro karne lang ang gusto, maaring puro saturated fatty acids lang ang pumasok, kaya mahalagang malaman ang kahalagahan ng unsaturated fatty acids at kumain din ng isda at seaweeds. Ngunit nakakagulat, maraming vegetable oils na mayaman sa saturated fat. Kaya kung tatanungin kung maganda ba o masama ang vegetable oil, ang masasabi ko ay kapag kumakain kayo, hindi ina-absorb ng ating katawan ang pagkain ng buo. Binubulok muna nito ang lahat at ina-absorb lang ang mga sustansya sa bawat unit. Kaya kumain man kayo ng vegetable oil o animal oil, ina-absorb ito ng ating katawan sa anyo ng fatty acids. Matapos itong ganap na ma-breakdown, kahit ano ay pwede. Sa katunayan, kahit ano ay pwede, pero bakit itinuturing na masama ang animal oil? Para mapanatili ang ating utak. At nerve cells ang utak ay isang lugar na may mababang specific gravity tulad ng tubig. Ang function ng utak ay nangangailangan ng maraming interaksyon sa paligid. Kaya ang istruktura ng cell membrane nito ay nangangailangan ng mas maraming unsaturated fatty acids kumpara sa ibang selula, ang utak. Kaya kailangan natin kumain ng unsaturated fatty acids. Para sa utak natin ito kinakain.
para sa utak at mga nerbiyos. Paano naman ang iba? Dapat isipin na halos hindi na kailangan ang pagkain nito para sa pamamaga, may kaunting epekto, ngunit ito ay isang side effect. Sa katunayan, ang langis na pumapasok sa ating katawan ay nagiging isang mahalagang energy source at bumubuo ng cell membrane. Lahat ng cell membrane ay gawa sa phospholipids, di ba? Kung ang isang fatty acid na bumubuo sa phospholipid bilayer na iyon ay unsaturated, ito ay nababaluktot sa 3D na ginagawang flexible ang cell membrane. Ang saturated fatty acid ay tuwid kaya nagiging siksik ito. Dahil hindi dapat maging siksik ang utak, palaging nangangailangan ng utak ng isang tiyak na antas ng unsaturated fatty acids. Kaya para sa inyong utak, kailangan ninyong kumain ng maraming unsaturated fatty acids at ang pangunahing halimbawa nito ay ang omega-3. Kaya kumain ng mga pagkaing mayaman sa omega-3. Ang omega-3 ay napakahalaga. Sa katunayan, may ilang bagay na hindi kayang gawin ng tao. Ang mga tinatawag na bitamina ay tinatawag na essential nutrients dahil may mga hayop na kayang gumawa nito, ngunit hindi kaya ng tao. At ang mga amino acids na hindi natin kayang gawin ay tinatawag na essential amino acids. Ang ibig sabihin nito ay hindi na ito ginagawa ng katawan dahil sa ebolusyon. Bakit hindi ito ginagawa? Dahil napakadali itong makuha mula sa pagkain. Mas madaling makuha sa pagkain kaysa sa mahirapang gawin ito. Iyan ang mga essential nutrients. Ang omega-3 tulad ng nabanggit ko ay isang napakahalagang sangkap sa utak kaya kailangan itong kainin para sa pagpapanatili ng nerve function ng utak. At hindi ninyo namamalayan, marami na kayong nakakain nito. Ang mga Pilipino ay mahilig sa isda, di ba? Napakaraming unsaturated fat doon. Kaya kung titingnan ninyo ang inyong karaniwang dieta, kapag kumakain kayo ng isda at iba pa, napakaraming sariwang unsaturated fats ang nakukuha ninyo. Sa Pilipinas, kahit na vegetarian-like ang dieta, nilalagyan ng langis ang mga gulay, palaging may langis. Kaya marami tayong nakakain na taba. Kung tatanungin kung dapat bang iwasan ang taba para sa karamihan ng mga taong may normal na pangangatawan at sapat na ehersisyo, walang dahilan para baguhin ang kanilang dieta. Kumain lang ng maayos. Gayunpaman ang mga taong obese, may diabetes, at iba pa ay may mga sakit na dulot ng taba, kaya kailangan nilang subukang bawasan ang kanilang fat intake. Hindi ito para sa lahat, kundi para sa mga pasyenteng obese at may diabetes. Hindi ko talaga maisip, pero may mga taong umiinom ng langis gamit ang kutsara. Ito ay isang napakamaling gawi sa pagkain. Musika, maging vegetable oil man o animal oil, hindi ito maikukumpara sa omega. Tatlong unsaturated fat na makukuha sa seaweeds at isda. Pareho silang halaman at hayop sa lupa, di ba? Para mabuo ang kanilang anyo, mayroon silang malaking halaga ng saturated fat. Ang mga sangkap na mayaman sa omega, tatlo, ay mga aquatic plants tulad ng nabanggit ko. Hindi ito gaanong karami sa mga terrestrial organisms. Kaya ang sadyang paghahanap at pagkain ng vegetable o animal oils mula sa lupa ay hindi magandang gawain. Para sa mga taong tulad ng mga Pilipino na mahilig sa isda at seaweeds, napakaraming omega, tatlong na ang pumapasok. Ang langis na ginagamit sa pagluluto ay mayroon ng tiyak na halaga ng unsaturated at saturated fat. Kaya hindi na kailangang paghiwalayin pa. Ang mismong pagkilos ng pag-inom ng langis ng hiwalay ay hindi gusto ng ating katawan. Ayaw ng ating katawan na puro langis lang ang pumapasok. Kapag nararamdaman nating masarap ang isang bagay, nagbubukas ang ating tiyan at hindi tayo nagkakaroon ng problema sa panunaw, kaya ang pag-inom ng isang kutsarang langis na iniisip ninyong gamot ay isang sustansya lamang. Hindi ito gamot at ito ay isang masamang gawi na maaaring magdulot ng iba't ibang side effects dahil sa maling paniniwala. Isa sa mga maling akala ninyo ay tungkol sa omega-3 at omega-6. Ang omega-6 ay hindi gaanong maganda para sa katawan. Ginagamit ito ng ating katawan bilang isang ahente ng pamamaga. Parehong fatty acid, ngunit binigyan ito ng ating katawan
ng ganoong tungkulin. Ikaw maging ahente ka ng pamamaga. Kaya kapag kumakain ng maraming omega, 6 tumataas ang chronic inflammation. Maraming siyentipikong pag-aaral ang nagpapatunay nito. May mga langis na mayaman sa omega-6. Kaya ang pagkain ng maraming omega-6 ay hindi tamang gawain. Ang pinakatamang gawin ay kumain ng maraming omega-3 na karaniwang tinatawag na DHA at EPA. Ang olive oil ay hindi gaanong mataas sa omega-3, ngunit hindi rin ito mataas sa omega-6. Kaunti ang maganda, kaunti rin ang masama. Tawa. Ngunit ang ratio ng unsaturated fat nito ay mas mataas kumpara sa ibang langis. Sinasabi lang ang magandang bahagi nito. Ang mga taong nagsasabing maganda ang olive oil, hindi ba't mababa ito sa omega-6A, pero mababa rin ito sa omega-3. Kumpara sa ibang langis, hindi rin ito gaanong mayaman sa omega-3. Kaya, hindi na kailangang hanapin ang nutritional value ng olive oil. Gayunpaman, dahil sinasabing mas mataas sa omega, 6 ang ibang langis maaring isipin na nagdudulot ito ng pamamaga. Ngunit sa tingin ko, ang ratio ng omega-3 at 6 sa mga langis tulad ng soybean oil at corn oil ay katanggap-tanggap na. Ang langis ay ginagamit ng kaunti para magbigay lasa, kaya hindi na kailangang pagpilian pa to. Sa tingin ko, ito ay marketing. Malinaw na mayroong maraming malalaking kumpanya na gumagawa ng langis sa buong mundo. Ang industriya ng langis ay isang red ocean. Dahil sa dami ng langis, kailangan nilang i-promote ito sa pamamagitan ng marketing, kaya ginagamit nila ang mga sangkap para i-highlight ang unsaturated fat at omega-3. Kaya sa tingin ko, hindi ito gaanong kahalaga para maapektuhan kayo. Marami pang mas mahalagang issue sa kalusugan kaysa dyan. Ang inyong pangangatawan, timbang at ehersisyo ay mas mahalaga, kaya sa halip na mag-alala sa mga maliliit na bagay, gamitin ang pag-aalala sa kalusugan para mag-ehersisyo at kumain ng tamang calories. Huwag masyadong mag-alala sa mga maliliit na bagay. Kung mataas ang cholesterol at uminom ng omega-3 at bumaba ito iyon, ay isang hindi siyentipikong maling akala na ang magandang langis na unsaturated fatty acid ay pumupunta sa lugar ng cholesterol at nililinis ito. Ito ay isang walang katuturang lohika. Walang bagay na tulad ng langis na nagtataboy ng kolesterol. Gayunpaman, kapag pumapasok ang magandang langis tulad ng omega-3, bumababa ang LDL cholesterol at bahagyang tumataas ang HDL cholesterol. Ngunit hindi ito direktang epekto. Ito ay dahil ang atay na gumagawa ng kolesterol at taba ay hindi na gaanong nabibigatan at bahagyang binabawasan ang synthesis ng kolesterol. Kaya hindi dapat isipin na umiinom ka ng omega-3 para mapababa ang kolesterol. Ito ay para sa kalusugan ng inyong utak at nerbiyos. Ang tunay na epekto ng omega-3 ay ang pagpapanatili ng maayos na nerve function. Iyan ang numero 1 at bilang karagdagan maaari nitong bahagyang mapababa ang kolesterol at mabawasan ang pamamaga. Ngunit dahil sa epekto nitong pagbawas ng pamamaga, sinasabing binabawasan nito ang sakit sa puso at bigla na lang sinasabing kailangan uminom ng omega-3 para sa atake sa puso at stroke. Ngunit ang mga resulta ng pananaliksik para sa atake sa puso at stroke ay hindi malinaw, kaya ngayon ay hindi na ito inirekomenda. Sinabi na huwag na itong hanapin at inumin. Kaya hindi ito para sa kalusugan ng inyong mga daluyan ng dugo, kundi para sa function ng utak. Kailangan ninyong isipin ang pinakamahalagang function. Ang cholesterol ay kailangan para sa cell membrane at mahahalagang hormones at marami na tayong nakakain ito. Kaya sinusubukan nating bawasan ito, ngunit kung mayroon ng atherosclerosis, kailangan na gumamit ng gamot para mapababa ito. Ang omega-3 ay hindi gaanong mahalaga para sa atay o daluyan ng dugo, kundi napakahalaga para sa nerve function ng utak. Ngunit marami na tayong nakakain ito. Kung nag-aalala ka at iinumin ito bilang supplement, iyon ay iyong desisyon. Ngunit dahil marami ng kinakain na omega, 3 mga Pilipino hindi na dapat gaanong mag-alala. Ang mga taga-kanluran ay hindi gusto ang seaweeds at isda.
at masyado silang nakatuon sa karne kaya sa tingin ko ay hindi maganda ang kanilang nerve function. Kaya naging mahalaga ang omega 3 sa siyensya. At kung ayaw nilang kumain ito, gumawa sila ng omega 3 mula sa isda o krill para kahit iyon na lang ang inumin nila. Kaya ang omega 3 ay hindi natin kayang gawin ngunit napakahalaga para sa nerve function. Gayunpaman, hindi natin kailangan ng kasing dami ng mga taga-kanluran. Marami na tayong nakakain. Ang mga Europeo ay hindi gaanong naapektuhan ng high fructose corn syrup kumpara sa mga Amerikano, kaya mas maayos pa ang kanilang pangangatawan. Sa kanila, ang mga Griego ay kumakain ng mga pagkaing napakabuti para sa kalusugan, tulad ng yogurt at maraming salad, kaya naging parang alamat na ito, lalo na ang paggamit ng olive oil, kaya naging sikat ang Mediterranean diet, ngunit sa tingin ko napakaganda ng dieta ng mga Pilipino. Ang problema lang sa ating dieta ay ang pagkain ng maanghang at maalat. Kung makokontrol lang ang dalawang iyon, hindi na kailangang hanapin pa ang Mediterranean diet. Ang dieta ng mga Pilipino ay mayaman sa omega 3, kaya mas lamang tayo kumpara sa ibang bansa. Kung iinumin ninyo ang omega 3 bilang supplement, ito ay isang malaking tableta na 1G o 2G puro langis. Maaring isipin ninyo, okay lang bang uminom ng ganito karaming langis, ngunit napakalaki ng kapasidad ng atay na mag-imbak nito ng matagal. Kaya kapag uminom ka ng omega 3, hindi agad gumaganda ang function ng utak sa araw na iyon. Tumatagal bago maihatid ng atay ang triglycerides na may omega 3 sa utak. Medyo matagal. Kung hindi kayo may fatty liver, malaki ang inyong kapasidad na mag-imbak. Kaya mahirap magkaroon ng sobrang omega 3 mula sa supplement o pagkain. Gayunpaman, ang pagkain ng sobrang taba kasama ang omega 3 na nagdudulot ng fatty liver ay ibang usapin. Kaya ang mga taong may fatty liver ay kailangan ding mag-ingat kahit sa omega 3. Kapag dumami ang taba, una ay nagiging obese, at ang obesity ay nagiging sanhi ng iba't ibang sakit. Ngunit ang pinag-uusapan ngayon ay ang metabolic fatty liver disease. Dati, kapag may problema sa atay sa ating bansa, dalawa lang ang dahilan: viral hepatitis at alcoholic hepatitis. Parehong lumalala hanggang maging cirrhosis at liver cancer. Ngunit ano ang nangyayari sa mga taong walang dalawang ito pero nagkakaroon ng hepatitis, cirrhosis at liver cancer? Ito mga taong nagkakaroon ng hepatitis dahil sa metabolic issues. Ito ay tinatawag ngayong MASH, Metabolic Dysfunction Associated Steatotic Hepatitis. Hepatitis dahil sa fatty liver na dulot ng metabolic dysfunction. Puno ng taba ang mga selula ng atay. Sabi ko, ang atay ang gumagawa ng taba mula sa sobrang enerhiya. Dapat ipadala ang sobrang taba sa subcutaneous fat, di ba? Ngunit hindi na ito tinatanggap ng katawan, kaya naiipon ito sa atay. Kaya ang obesity at maling gawi sa pagkain ay nakakasama sa inyong atay. Ang isang madaling paraan para makita ang kalagayan ng inyong atay ay ang liver ultrasound. Marami sa inyo ang sumasailalim dito sa murang halaga sa mga health check-up. Sa pamamagitan ng liver ultrasound, malalaman ninyo kung gaano karaming taba ang nasa inyong atay. Kung na-diagnose kayo na may fatty liver, napakasama ng inyong dieta. Bawasan ang pagkain ng taba, bawasan din ang carbohydrates, mag-ehersisyo at subukang pabutihin ang kalagayan ng inyong atay. Ang pag-iisip na ang HDL ay good cholesterol ay hindi siyentipikong tama. Ang isang taong mababa ang LDL at mataas lang ang HDL ay isang kakaibang tao. Huwag masyado mag-alala sa triglycerides. Mayroon kayong mas mahalagang indicator. Kung may atherosclerosis o stroke, 100% kayong magiging pasyente ng hyperlipidemia sa medikal na aspeto. Ang hyperlipidemia ay tumutukoy sa mataas na kolesterol. Sinasabing ang mga taong may ganitong antas ng kolesterol sa dugo ay may mataas na posibilidad na magkaroon o magpalala ng atherosclerosis. Kaya ginawa ang hyperlipidemia batay sa antas ng kolesterol. Kapag nagpapasuri, lumalabas ang resulta ng total cholesterol triglycerides, LDL cholesterol at HDL cholesterol.
Sa inyong antas, huwag ninyong pansinin ang triglycerides. Kung ito ay higit sa 200 o 250 sinasabi ninyo, masyadong mataas ang triglycerides ko. Ngunit ang triglycerides ay sustansya. Ito ay kapareho ng taba sa inyong tagiliran at sa karne. Kung kumain kayo ng lechon kawali, tataas ito ng sobra, at kapag kumain kayo, mas mabilis pa itong tataas kaysa sa glucose, aabot ng 500, 600. Kung kumain kayo ng matatabang pagkain, magugulat kayo sa pagtaas nito. Ngunit kapag pumunta sa ospital, hindi ito mataas dahil pinag-aayuno kayo ng 12 oras. Sa loob ng pag-aayuno, bumababa ito ng husto. Ang triglycerides ay halos resulta ng kinain ninyo kahapon, tawa. Sobrang pabago-bago nito at sa oras na kumain kayo, tataas ito ng sobra. Bakit? Dahil ang taba ay isang napakahalagang sustansya para sa atin. Mahirap sabihin na ito ay isang pangunahing sanhi ng sakit. Ngunit kung ang isang taong mataba na may maraming subcutaneous o visceral fat ay may mataas na triglycerides, nag-aalala kami na maaaring dumami ang fatty acids na nagdudulot ng pamamaga tulad ng glucose sa diabetes, ngunit walang malinaw na antas na itinakda para dito. Mayroon, ngunit para lang ito sa mga doktor. Hindi namin sinasabi sa mga pasyente na gawin natin ang lahat para mapababa ang triglycerides. May ilang pasyente na ganoon. Ang mga taong may normal na pangangatawan, ngunit umaabot ng 700 o 800 ang triglycerides nila, ay may genetic na problema. Ngunit para sa mga ordinaryong tao, hindi ganoon. Kaya kung babawasan ng fat intake, bababa ng husto ang triglycerides. At kahit na kumain kayo ng kaunti, ngunit mataba pa rin kayo, kahit hindi kayo kumain ng triglycerides, marami na itong anyo sa loob ng ating katawan. Lumalabas ang fatty acids at tumataas ang triglycerides. Ang triglycerides ay sumasalamin sa inyong gawi sa pagkain at kasalukuyang obesity. Gayunpaman, masyadong magiging komplikado ang pamamahala ng inyong kalusugan. Ito ay isang mahalagang konsepto sa medikal, ngunit huwag ninyo itong gawin. Kaya huwag mag-alala sa triglycerides. Mayroon kayong mas mahalagang indicator. Ang timbang, isang napakadaling paraan para makita ang kalagayan ng inyong katawan, gamitin ang inyong BMI para malaman kung kayo ay obese o hindi. Kung lumabas ang total cholesterol triglycerides, LDL at HDL, tingnan ninyo lang ang LDL. Kung ang LDL ay higit sa 160 kahit na ordinaryong tao, may hyperlipidemia ka. Ang LDL cholesterol ay isang delivery box para sa ating katawan. At ang cholesterol sa LDL ay ang anyo na binabawasan ng atay. Ang adrenal glands, testes at ovaries ang tumatanggap nito para gumawa ng hormones. Sila ang dapat tumanggap nito, ngunit kung marami na sila at hindi na kailangan lulutang ito sa dugo, habang lumulutang, makakakita ito ng puwang sa dingding ng daluyan ng dugo at doon didikit at maiipon ang LDL cholesterol at mabubulok ito. Yan ang atherosclerosis. Kaya dahil ang atherosclerosis ay nagdudulot ng atake sa puso at stroke, dapat itong unawain bilang isang pangunahing sangkap ng stroke at atake sa puso. Musika. Kung may iba pang risk factors, kahit na mas mababa sa 160, kung higit sa 100, dapat isipin kung kailangan itong kontrolin. Kung may atherosclerosis o stroke, kailangan itong mapababa sa ilalim ng 70. Ang mga ordinaryong tao ay karaniwang nasa pagitan ng 100 at 120. Kung may atherosclerosis o stroke, 100% kayong magiging pasyente ng hyperlipidemia sa medikal na aspeto. Nung ako ay nasa training pa, hindi pa namin kayang sukatin ang LDL cholesterol. Kahit sa PGH ay hindi pa to nasusukat. Kaya ginagamit namin ang Friedewald equation para kalkulahin ang LDL cholesterol. Ganon ko isinulat ang aking unang papel bilang isang resident. Nung pumasok ang 2000s, naging karaniwan na ang direktang pagsukat ng LDL cholesterol sa mga ospital. Kung kahit ang PGH ay nagsimulang direktang sukatin ng LDL cholesterol noong 2000s, kailan pa? Kaya ito nagsimula sa mga health check-up.
Hindi pa ito ganoon katagal. Kung mayroon ang pagsusuri na iyon, napakagandang gawin ito. Ngunit pinag-uusapan ninyo ang HDL. Ang HDL ay ang paraan ng ating atay na bawiin ang kolesterol na napunta sa maling lugar. Ang HDL ay isang supot na naglalaman ng kolesterol na binabawi pabalik sa atay. Kaya tinatawag itong good cholesterol, ngunit hindi dahil maganda ito, kundi dahil binabawi ito. Kung mataas ito, iniisip natin, marami sigurong binabawi. Kaya gumawa rin sila ng gamot para pataasin ang HDL cholesterol. Musika, 20 taon na ang nakalipas sa buong mundo, lahat ay nabigo. Maraming side effects kaya ang mga malalaking pharmaceutical companies ay dumanas ng matinding kabiguan sa paggawa ng gamot na iyon. Bakit ganoon? Kung iisipin ngayon ang mataas na HDL cholesterol ay nangangahulugang maraming kailangang bawiin. Maganda ba talaga na maraming kinukuha? Kung iisipin ninyo dahil maraming inihahatid, marami ring kailangang kunin, kaya ang isang taong mababa ang LDL at mataas lang ang HDL ay isang kakaibang tao sa metabolikong aspeto. Ang mataas na HDL cholesterol ay hindi nangangahulugang mataas ang HDL ko kaya maganda ito para sa katawan. Ang ibig sabihin nito ay marami ang binabawi ngayon. Parang maraming truck ng basura ang kumukuha. Ibig sabihin, maraming basura. Paano mo masasabing maganda iyon? Kaya huwag ninyong tingnan ang HDL. Ako, hindi gaanong mataas ang HDL ko at iniisip ko, siguro hindi gaanong maraming kailangang bawiin. Kailangan maraming bawiin para tumaas din ito. Maraming taong mataas ang LDL at HDL. Dapat ba akong matuwa o malungkot? Palaging malungkot. Masama ang mataas na LDL. Sila ang nagkakalat. Kaya ang pag-iisip ng HDL ay good cholesterol ay hindi siyentipikong tama. Kaya ang antas ng HDL cholesterol ay hindi tiyak na nagsasabi ng inyong kalusugan. At ang LDL, HDL, at ang hindi lumalabas sa resulta na IDL, VLDL, lahat iyan ay kasama sa total cholesterol. Kaya ang nagkakalat at ang kumukuha ay pinagsama kaya lalong hindi dapat tingnan ang total cholesterol. Kung parehong mataas ang LDL at HDL, mataas din ang total cholesterol. Ito ay isang arithmetic na cholesterol. Pinagsama lang ang lahat ng cholesterol sa dugo. Ang pagsasama ng mabuti at masama ay isang maling kalkulasyon, kaya mayroon tayong malinaw na sukat na LDL cholesterol na may malakas na kaugnayan kaya gamitin iyon. Ang ugnayan sa pagitan ng hyperlipidemia, atherosclerosis at stroke ay dapat isipin na para sa mga taong may panganib o mayroon ng atherosclerosis. Kung ang isang malusog na tao ay nagpasuri at hyperlipidemia lang ang lumabas, hindi kailangang uminom ng gamot. Maging malusog sa pamumuhay, baguhin ang dieta at subaybayan ang antas ng kolesterol para mahanap ang malusog na dieta para sa sarili. Musika. Karaniwan ang tanong ay, ano ang dapat kainin? Ano ang hindi dapat kainin? May mga nadidismaya dahil sa pagkain ng karne. Nakakagulat ang sanhi ng hyperlipidemia ay hindi karne kundi carbohydrates. Ito ay malinaw na tinapay, kakanin at noodles. Kung kumakain kayo ng maraming kaning tinapay o noodles, ang proseso ng paggawa ng kolesterol sa ating atay na bumubuo ng 80% ng kabuuang kolesterol ay nagmumula sa glucose. Mula sa glucose, masipag na gumagawa ng kolesterol ang atay, binabalot ito at inilalabas sa dugo. Ang 80% ay direktang ginagawa ng atay at ang 20% ay mula sa kinain na kolesterol na lumalabas lang. Kaya kung kumakain kayo ng maraming carbohydrates, lahat iyon ay napupunta sa kolesterol. Kung gayon, kung babawasan ng carbohydrates, bababa ang kolesterol. Oo, bababa. Kaya kung gusto ninyong bawasan ang hyperlipidemia, hindi karne ang babawasan kundi carbohydrates. Hindi ko sinasabing kumain kayo ng marami kundi kumain kayo ng karne. Isang tiyak na halaga lang pakiusap, tawa kumain ng katamtaman. Ito ay isang kailangang sangkap ngunit nagiging problema kapag sobra. Hindi ko sinabing kumain kayo ng marami. Pakiusap iwasan ang sobrang calories at kumain lang ng sapat para sa inyong pangangailangan.
Iyan ang pinakamalusog na paraan. Kung titingnan natin ang mga risk factors ng stroke, ang numero 1 ay palaging high blood pressure. Pangalawa ay diabetes, paninigarilyo at hyperlipidemia na nag-aagawan sa pwesto. Ngunit ang pinakamahalagang pundasyon ng lahat ng risk factors na ito ay ang lifestyle. Ang lifestyle ang nagpapakita ng dedikasyon ng isang tao sa kanyang buhay. Ang pagsasabi sa mga pasyente na maging malusog, kumain ng balanseng pagkain, mag-ehersisyo, ay isang birtud na dapat nilang taglayin bago pa man sabihin ng doktor, kailangan itong gawin. Para sa akin ang mga pasyente na hindi nag-ehersisyo ng sapat, patuloy na naninigarilyo, umiinom ng sobra o hindi kumakain ng malusog ay mga taong pabaya sa kanilang katawan at depende sa sitwasyon. Pinapagalitan ko sila ng husto. Sinasabi nila, sorry po Dok, ngunit bakit sa akin kayo nagsusorry? Sa sarili ninyo kayo dapat magsisi. Ako ay nagbibigay lang ng gabay. Kapag binibigyang diin ito ng doktor, ibig sabihin, hindi ninyo ginagawa ang mga pangunahing bagay. Kailangan ninyong gawin iyon para mabawasan ang gamot at maiwasan ang stroke. Napakahalaga nito dahil ito ang pundasyon. Ang kalungkutan tungkol sa hyperlipidemia ay nabawasan na. Dahil dati, hindi nila alam ang sakit na hyperlipidemia at walang edukasyon tungkol dito kaya unang beses nilang marinig ito. Sa isang sitwasyon kung saan napakahalaga na gamutin ang hyperlipidemia, kung nakaramdam sana sila ng masamang sintomas, iisipin nilang gamutin ito. Ngunit, dahil walang sintomas iniisip ng mga pasyente, wala akong nararamdaman pero gumawa ang doktor ng sarili nilang diagnosis na hyperlipidemia at binigyan ako ng gamot. Ang high blood pressure ay wala ring sintomas, ngunit iniisip nila na dahil mataas ang presyon, puputok ang daluyan ng dugo at sasakit ang ulo. Kahit gaano ko pa sabihin na walang subjective na sintomas, hindi nagbabago ang pag-iisip ng mga tao. Kapag masakit ang ulo ko, baka may high blood ako. Maraming pasyente ang na-diagnose na may high blood pressure pagkatapos magka-stroke. Nakakagulat. May dati po ba kayong sakit? Wala po. Ngunit ang presyo nila ay 190. Nakakagulat ito. Ay isang pasyente na naka-admit ngayon. Nakakagulat, di ba? 190. Wala po akong nararamdamang sintomas. Sabi ko nga, walang sintomas ang high blood pressure. Hindi lang high blood kundi ang glycated hemoglobin nung unang na-admit ay 9 o 12. May mga ganoong tao. Nakakagulat. Ngunit dahil nakikita nila ang mga taong may stroke dahil sa diabetes o high blood o napuputulan ng paa o nasisira ang bato at mata, natatakot sila. Ngunit ang hyperlipidemia, anong problema nito ng mag-isa? Maliban sa ilang taong sobrang taas ng kolesterol, karaniwan itong kasama ng ibang risk factors. Ngunit sa maraming pag-aaral, nalaman namin na ito pala ang bida sa atherosclerosis. Ang pinakakaraniwang komplikasyon ay maaari kayong mamatay dahil sa atake sa puso at maging disabled dahil sa stroke. Sa dalawang organs lang ba ito nangyayari? Hindi. Sa katunayan sa lahat ng daluyan ng dugo, kaya maaaring magkaroon ng intestinal infarction, kidney failure at iba pa. Ang hyperlipidemia, kahit na mataas, ay hindi malalaman ng pasyente sa kanyang sarili. Ngunit sa pamamagitan ng health check-up, maraming paraan para malaman ang high blood at diabetes. Ngunit mayroon din silang pakiramdam. Naninigarilyo, hindi maganda, ang pangangatawan, hindi nag-eehersisyo. Ano ang ginagawa ng mga taong ito? Kumikilos sila na parang avestruz. Tulad ng isinulat ko sa aking libro. Ang avestruz kapag nangangaso, natatakot sa mangangaso at itinatago ang ulo sa damuhan. Nakikita naman ang buong katawan. Ano ang ginagawa nito? Akala niya kapag hindi niya nakikita at tawa, hindi rin siya nakikita ng mangangaso. Ganoon din ang ginagawa ng tao. Kapag may masamang kutob, hindi sila nagpapa-health check-up. Hindi sila nagpapa-check up. Lumilipas ang 2-3 taon walang ginagawa. Tapos pagkatapos magka-stroke, pumupunta sa ospital at na-diagnose na may high blood at diabetes. Isang trahedya. Hindi dapat ganoon.
Kaya kung mayroon kayong alalahanin, mas magandang maging aktibo at magpasuri para sa high blood diabetes at hyperlipidemia na malalaman sa pamamagitan ng isang simpleng blood test at pressure check. Hindi ito dapat iwasan. Ang malaking trahedya sa hinaharap tulad ng kamatayan at pagkakaroon ng kapansanan ay maiiwasan sa pamamagitan ng isang maliit na pagsisikap isang beses sa isang taon. Kailangan ninyo itong gawin.